Pinagkakaabalahan ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ghost hunting. Who you gonna call? Vince Dizon. Para sa mga ghost project, ayan, mga substandard flood control projects yan, mga nakatenggang infrastruktura at mga short-changing naman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay nito, pinaigting na rin ng ahensya ang paghahanda para sa tag-ulan habang nagpapatuloy ang inspeksyon sa mga proyektong may issue sa kalidad at implementation. Ano na nga ba ang estado ng mga investigasyon? May mananagot na ba? At kailan mararamdaman ng publiko ang resulta ng mga reforma ng DPWH? Ilan na kaya itong mga kailangang gawin? At saka kung binawasan ang pondo ng DPWH sa budget appropriation, nangalahati ba? Oo nga. Tsaka ano yung... Malaki ang kinaltas. Oo. At ano yung mga apektado, di ba? Yes. Oo. Karamihan sa mga ito talaga mga bahain na mga lugar. Paano ngayon ang pagpapatuloy ng construction? At tatanungin din natin kung maaapektuhan ba ito sa magandang paraan ngayon na mayroon tayong kasunduan with Japan for hard infrastructure. Oo. Hindi ba? Nung pumunta doon si BBM. Sigurado nagbabantay ang Japan at ibang bansa Oo doon, nga. doon sa implementation at sa investigation na rin. You think so? Ay, tignan natin tama kaya ang ating interpretasyon sa nangyari sa bansang Japan. Makakasama po natin ngayon ang kalihim ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po, Secretary Vince. Magandang umaga, Ma'am Corina. Magandang umaga, Willard. Good morning. Kayo po ba ay tatakbong Pangulo? Naku, hindi po so yan, Diyos ko. Ano ba naman yung tanong niyo, Ma'am Corina? Unang question, Trabaho tayo dito. Wala, pong totohanan yan. Ginugulat ko lang po kayo para magising tayong lahat. Medyo nagising ko ako doon sa tanong niyo, pero wala akong katotohanan yan. Ayan. Kabahantingan tayo, Ma'am Corina. Okay, sabi naman nila Vice President, iba naman Senador. Oh. Pwedeng campaign logo yung Ghostbusters. Ghostbusters? Oh! Secretary Vince, meron ka ng logo. Nako, hindi po. Okay, medyo nanginginig na si Secretary Vince. Okay, Secretary Vince, Medyo. Marami na pong mga pangalan, Sec, ang lumalabas sa flood control probe. Nasaan na po ang investigasyon ngayon? Kasi tuloy-tuloy po kayo ng pag-iikot, ang dami pa rin ninyong nadidiskubre. Gaano po ito kalawak so far? Magawak po talaga, Ma'am Corina. No? In fact, nandito nga po ako ngayon sa Malolos, Bulacan kasi magfa-file po ang ombudsman. Sasamahan po natin ang ombudsman na mag-file ng kasong malversation at iba pang mga kaso laban sa iba't ibang mga personalidad kasama na finally si Curly Discaya. No, magfa-file po kami ngayong alas 8:30 at hopefully in the next few days makukuling na rin kasama nung kanyang asawa, katulad nung kanyang asawa, itong si Curly Discaya. Dahil napakalaki po ng pananagutan nitong mag-asawang ito, dahil na rin sa dami ng mga proyektong mga talagang binaboy po nila. Bilyon-bilyon po yan since 2020. At ngayon po, base dito sa Ghost Project dito sa Bulacan, finally mapafile na natin ang kaso si Curly Discaya. So, makikita po natin, no, napapansin natin ng mga kababayan natin na sunod-sunod po itong mga kasong pinafile ng mga ombudsman. Ito po ay dahil na rin sa ilang buwan ng pagtatrabaho ng ombudsman, ng DOJ, katulong po ang DPWH at iba pang ahensya tulad ng Commission on Audit at iba pa, para po talagang magkalap tayo ng matitibay na ebidensya at mapanagot ang lahat ng mga taong ito. At tuloy-tuloy po ito at sunod-sunod na po ito sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. You mean, pag sinabi nating susunod-sunod na ito, mapapangalanan na ang mga kailangang managot? Opo. Yun naman po ang sinabi ng ating ombudsman, no? Na talagang, kailangan nga talagang ipatibay ang mga kaso, matibay ang ebidensya. Pero pagka nag-file na po ng mga kaso, ito na ho yun. Okay, no, nakita naman po natin, itong mga nakaraang araw pa lang, talaga pong mga malalaking tao na po ang napafilean at mga nakukulong.
Kasama na rin po itong si Mr. Curry Discaya na papayagan na namin ngayon in 30 minutes. Okay, so ang tingin ko lang kasi dito, Willard, kaya naging favorite, kaya napakalaki ng pananagutan ng mag-asawang Diskaya ay dahil sa naging favorite sila. Di ba umaabot pa yung mga proyekto nila sa napakalayong mga lugar? Oo. Totoo po. Oo, kasi po, ang tingin po namin ay ang dami pong mga lumapit talaga sa kanila kasi nga malaki silang magbigay, hindi ba? Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Opo. Ma'am Corina, kung maaalala ninyo, yung kasong nakapagpakulong kay Sara Diskaya, Davao Occidental po yun. Wow. No? At ito namang kasong ghost project po yun na na-discover namin ni Mayor Benji Magalong sa Davao Occidental. Ito naman pong kaso na pa-file na ng ombudsman ngayon laban kay Curly Diskaya naman sa kanyang asawa. Dito naman po yan sa Bulacan. Ghost project din po yan. Norte naman. So hindi ano ba? po talaga? Luzon, Visayas, Mindanao po yan. No? Okay. So, ang kanilang at nagsimula pa po yan nung nung nakaraan pa pong administrasyon. correct. No, bilyong-bilyong pong mga proyekto ito. Almost na po ito. Almost 10 years po ang sinasakop na panahon nitong mga kontrata nitong mag-asawang Diskaya. Ang kasunod Kaya ko, napakalaking isda po nitong mga to. oo nga po. So, ang daming proyekto, naging paborito sila kasi automatic yung bigayan. So, ang susunod na tanong, talaga bang sila lang ang mananagot? Siyempre, ang sinasabi po ng SOP ay mga opisyal ng DPWH. Tama po yan. So, kasunod na rin po yung mga kasabwat sa DPWH. Pero Kasabay po sila, hindi po kasunod. Kasabay po ngayon. sabay. Okay. Kasabay-sabay na po. As of today po, Ma'am Corina Willard, parang malaman ng mga kababayan natin, mahigit 30 na po ang nakasuhan at mga alam ko mga 28 na po ang naaresto. Kasama po diyan ay mga opisyal ng gobyerno, kasama po diyan din mga tiwaling mga opisyal ng DPWH. At mga private individual tulad ni Sara at Curly Diskaya. Okay. So ano po, kasama na rin po dyan si former Secretary Manny Bonoan ng DPWH. No? So ito po talaga ay patunay na yung sinabi ng ating Pangulo nung umpisa pa lang na kung saan ang ebidensya po papunta, doon tayo hahantong at wala tayong sasantuin at sisinuhin. Ngayon po nakikita na po natin yan. Okay, Sec, naniniwala po kayo na wala talagang kasabwat na mga local government officials? Basta po ayoko lang pong pangunahan ang ating ombudsman. No, dahil po talagang mabusisi po ang kanilang ginagawa sa leadership ni Ombudsman Boying Remulla. So wala po akong I'm not at liberty to give details. No, pabayaan na lang po natin ang ombudsman at ang DOJ at nakikita naman po natin ang nagiging resulta. Alam ko po medyo naiinip po ang mga kababayan natin, medyo matagal, pero kailangan po talaga maging mabusisi tayo sa pagkakalat ng ebidensya. So, hintayin na lang po natin ang gagawin ng ating DOJ at lalo na ng ating ombudsman. Sec Vince, ngayong habang papasok na ang tag-ulan, handa na ho ba yung mga flood control systems po natin? At aling mga lugar ang masasabi ninyong pinakamalaking concern ngayon ng ahensya? Alam niyo po, nag-launch po ang ating Pangulo nung late last year, nung Oplan Contrabaha. Dahil sabi niya, ngayon nalimitado po ang budget ng DPWH. Sabi niyo nga po kanina, nangalahati mahigit. Talaga pong kailangan yung pera na meron tayo, talagang gamitin natin ng tama at gamitin natin ng maayos. So ito pong Oplan Contrabaha, nationwide po ito, no? At kahit pa paano po, nakikita natin na kung gagamitin ang pera sa tama at talagang tatrabahuin ng maigi itong ating flood mitigation, meron tayong kahit pa paano nakikitang kahit kaunting mga magagandang mga resulta. Halimbawa po, nagpunta po kami kahapon sa Matarahid Creek sa Quezon City kasama ni Mayor Joy Belmonte at kinausap po natin ang mga residente doon. Dahil po sa ginawa natin doon sa tulong ng pribadong sektor, meron tayong mga
Vizcaya project po yun, by the way, no? Yung pumping station doon na inabandon na lang nila. Meron po tayong mga winasak na structure doon. Dahil nakita natin na hindi yung ginawa nitong mga Vizcaya. At dahil po doon, umagos na ng maayos ang tubig mula sa Tagayan, Quezon City, sa Matalahib Creek, papunta ng San Juan River. At dahil po doon, sabi ng residenteng mga kausap namin, Mayor Joy kahapon, nung umulan po ng malakas nitong nakaraang mga linggo, napansin po nila na medyo hindi na tumaas ng konti yung baha. At ang kapansin-pansin din yung mabilis na pagbaba ng tubig. So dahil po dito, very hopeful po tayo na yung mga ginagawa natin nitong mga nakaraang mga buwan, meron kahit papanong konting relief sa ating mga kababayan. So tuloy-tuloy lang po tayo, no? Hindi po mawawala ang baha. Hindi po natin pinapangako yun. Pero kung gagamitin po natin ang tama yung pondo ng ating gobyerno, hindi na nakawin ng pondo at gagawin ng tama yung mga proyekto, kahit pa paano po may makikita tayong maiibsan ang hirap ng mga kababayan natin. Sec Vince, sakop ba nito yung G. Araneta Avenue area? Kasi notorious sa Opo. pagbaha yun. Tama po. Yung G. Araneta po, minomonitor natin at gaya din po dito sa Matalahib Creek area, meron din po tayong nakikitang konting relief. Hindi na ganun kataas at mabilis mawala yung tubig. Pero syempre, matetest lang talaga yan kapag talagang lumakas na ng lumakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan. So tuloy-tuloy lang po ang ating trabaho, pero meron po tayong nakikitang kahit konti pong magagandang mga resulta. Okay. People are very visual, no? Tama po. 'Di ba, no? So kasi maganda po talaga makita na naglalakad po kayo doon, natukoy po natin yung mga hindi pa tapos, etc. Kailan po kaya makikita ng tao ng malinaw na ito dati hindi ito tapos, ngayon ito tinapos na namin? What will be the step 1, 2, 3 upon discovery of the anomaly now that kinaltasan po ang inyong budget, 'di ba, sa DPWH? Paano po yun? Ninakaw na. Wala na po yung pera. Ganito po, no? Ibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa, no? Halimbawa po, no? Itong Vizcaya, itong mga flood control project ng mga Wawaw at Sims dito sa Kalumpit, Bulacan. Ito po yung mga unang binisita ng ating Pangulo last year, no? Kitang-kita po either ghost project or substandard. Nakita niyo po yung Pangulo, kung maaalala niyo, yung hinawakan niya yung semento, halos nadudurog lang po yung semento sa kamay niya. No? Ito po ay restart na namin ang mga proyektong to nitong nakaraang mga buwan. No? Mahirap po ito, hindi madali dahil po subject po ito ng kaso. Pero sa tulong po ng COA, sa tulong po ng iba pang mga ahensya, na-restart na po natin yan. At nakakuha po tayo ng pondo sa savings ng DPWH. Kasi alam nyo, Corina, no, Willard, hindi naman pwedeng nag-iimbestiga lang tayo. Tapos yung mga kababayan natin sa Kalumpit, binabaha pa rin dahil yung mga proyektong yan, hindi naman talaga ginawa at hindi ginawa ng tama. Hindi po papayag ang Pangulo natin dyan. Kaya ngayon po, ginagawa na natin, bago na po ang disenyo, sasara na natin yung mga butas, aayusin natin yung mga nadudurog na simento, papalitan natin yan. Pero yan po talaga, kailangan gawin nationwide, Ma'am Corina. Sabi nga po ng Pangulo, bago kayo mag-umpisa ng mga bagong proyekto, DPWH, tapusin nyo muna itong mga taon-taon na at dekada-dekada ng mga unfinished. Unfinished sila dahil unang-una hindi pinupondohan at ang masakit dyan, unfinished sila dahil minanakaw lang ang pondo. Correct. So yan po ang ginagawa natin. At magbibigay siguro ako, Corina, ng mga example. No? Halimbawa, itong project sa Manila, yung Sunog Apog Pumping Station, yan po ay in-inaugurate noong 2020. Inaugurate ibig sabihin tapos na. Dapat. Pero never po yan gumana, Corina. Why? Never gumana. Substandard po No, hindi tama ang pagkagawa At nakasama pa yung pumping station na yan sa mga kababayan natin dyan sa malapit sa Sunog Apog Estero. Yan po ay rinireklamo na ni Yorme, ni Mayor Isko noong 2020 pa.
Kasi nga never yan gumana. Nito pong nakaraang ilang linggo, napagana na po natin yan. Ah, wow. Ginamit natin yung pondo na humigit kumulang 100 million pesos para paganahin. Pero yung pondong ginamit dyan at in-inaugurate pa yan noong 2020, halos 1 billion na, Ma'am Corina. Pero never yan gumana. Oo. Isa lang yan sa mga example ng mga hindi natapos, hindi gumana, na sinabi ng Pangulo, pagganahin nyo na yan, DPWH. Kasi it's about time na taon na ang binibilang ng mga kababayan natin. Hinihintay nila yan, nakikita nila, hindi naman gumagana, tapusin na natin yan. So, ang sinasabi po ninyo, parang kung saan-saan po kayo naghahagilap ng pera para matapos Tama po. po ang mga proyekto. Tama po. Ano naman yun, we're very grateful for that. Pero paano po yung mga ninakaw na, number one, yung mga sinoli na po na pera? Siyempre, hindi sapat. Saan po napupunta yon? Bumabalik po ba yon para matapos ang mga project? O at least nababalik po ito sa DPWH? Unang-una po, ang first step po talaga dyan ay pag-freeze ng mga assets ng mga nasasangkot sa flood control at sa iba pang mga anomalya. As of today po, halos 30 billion na 30 billion ang na-freeze na assets. Out of the 30 billion, meron na pong na-recover ang, hindi ko lang po maalala ang amount, Pero meron na pong na-recover ang ating mga justice agencies, ang Office of the Solicitor General, ang DOJ, ang Ombudsman. Yung pong perang yan ay napupunta po sa National Treasury. At yan po ay ibabalik po sa budget ng gobyerno. So, yan po ang medyo mahaba-haba yan po talagang proseso yan. Hindi madali yan, Ma'am Corina Willard. Pero nagsisimula na yan at tuloy-tuloy po ang trabaho ng DOJ, ng Ombudsman, at ng Office of the Solicitor General. Okay, so kung nababalik po yan sa big bowl, hindi po ba? Parang, Opo. kasi hindi naman nababalik sa DPWH, hindi ba? So, ito po ba Hindi po ganun ang proseso, Ma'am Corina. Oo nga Hindi po ganun talaga. So, kailangan po yung ibalik sa ating treasury. At pag gumawa na po ng budget, halimbawa po ngayon, kami po ay naghahanda na ng budget para sa 2027. Yun po ang paraan ng pagbalik sa iba't ibang ahensya, hindi lang DPWH, kundi pati sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Halimbawa, Sec Vince, dun lang ulit sa nabanggit ninyo na Sunog-Apog pumping station sa Tondo, meron ho bang napanagot na dito? Opo, yan po ay ongoing po ang pag-iimbestiga at pag-pinpoint kung sino ang kakasuhan. Nasubmit na po namin yan sa DOJ at sa Ombudsman. So hintayin na lang po natin ang pagpa-file ng kaso ng ating mga justice agencies. Nakikita ko po na tuwing kayo po ay umiikot-ikot, kasama po ninyo yung mga mayor, yung mga vice mayor, Kailangan po yan. ganon. Opo. Hindi kasi ako makapaniwala na sila po ang mga mayor dyan, so thereby, the eyes and ears of the president in that particular city or town or hindi kaya dapat mapalitan po ang batas para may oversight function at kapangyarihan ang mga local government leaders like the mayors and vice mayors in monitoring these national Tama po yan. projects within their jurisdiction. Tama po yan. Isa po yan sa mga nakita nating mga malaking mga naging problema kaya nagkaganito. Dahil po ang mga project na, marami sa mga project, lalo na yung mga ghost project, hindi alam po ng mga mayor. Bigla na lang pong sumusulpot. Hindi nga po kumukuha ng building permit Yung mga gumawa nitong mga kababayan na ito, Ma'am Corina Pero, So ngayon po, binabago na po natin yung polisiya. Na kailangan po masusi ang koordinasyon ng mga national agency tulad ng DPWH sa ating mga local government officials para hindi na po maulit ito. kaya nga po kasi marami dyan nakatenga ng 7 taon. 7 taon, Tama 10 po yan. taon. Alam nga namang hindi nakikita ng mga mayor. So why didn't they say anything all this time? Alam mo, talaga po, nakausap ko po yung mga mayor natin. Ang problema po dyan, dahil po, halimbawa, meron pong tulay dito sa Arayat, Pampanga.
Ito po ay ang tawag dito ay San Agustin Bridge. Nakita po namin ni Mayor Benji Magalong ito noong October of last year. No, in fact, ano pa po ako dito, kaya sa galit ko po dito sa inis ko, muntik akong tumalon eh. Dito sa bridge na to eh. No, kasi nakakainis po talaga. 8 taon pong nakatenga ito. Kaya No, nga. tinanong ko po yung mayor bago siya kaka-elect lang niya. Sabi niya, Sir Vince, ang problema namin, hindi naman nakikinig sa amin ng DPWH noon eh. Nagrereklamo kami, nagmamakaawa kami, natapusin yung tulay na yan. Wala pong nakikinig sa amin. Yun po ang sabi nung mayor ng Arayat sa amin noon. Kaya po nga ngayon, ongoing na po yung project na yan. Sinigura na po natin. In-inspection ko lang po yan 2 weeks ago at matatapos na po yan bago matapos ang taon after 8 years. Wow. So talaga kung kailangan tutukan lang ng DPWH itong mga proyektong to eh. Ang problema inuuna kasi yung pagnanakaw, Ma'am Corina kaysa tapusin itong mga proyektong to. Yun talaga ang totoo. Yun ang problema. Speaking of local projects, Corina, Sec Vince, si former Mayor Ray Malonzo ng Caloocan, inireklamo rin niya yung mga proyekto doon sa lugar nila na marami din daw anomalya. Isinama raw ho ba ng DPWH ang Caloocan sa listahan ng mga i-inspeksyonin po nila, sir? Sa aking pagkakaalam po, nag-file na po si former Mayor Malonzo sa Ombudsman. At nagsisimula na po ang fact-finding ng Ombudsman dyan. At lahat po ng dokumentong kakailanganin nila ay isusumiti po namin. Baka nga po na isumiti na. Okay. At ito naman pong panawagang silipin din ng ilang mga infrastructure projects sa Davao. Kasama po ba Tama ito? po yan. Nasubmit na rin po natin yan sa Ombudsman. Kasama na rin po yan. In fact, papunta po ako ng Davao sa mga susunod na linggo dahil alam nyo naman, nagbaha din po ng matindi doon. So gusto po nating malaman ano yung mga dahilan doon at kung yung mga proyekto bang ginawa doon talagang nagagawa yung dapat magawa ng mga proyektong yan para maibsan ang pagbaha sa Davao. Is there any implication dito po sa naging kasunduan ng Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita po sa Japan? And it seems that they are focusing, the Japanese officials are focusing on hard infrastructure to develop in the Philippines. Ano po ba ang kasunduan doon? Marami po tayong ongoing na proyekto kasama na suportado ng bansang Japan. Marami po dyan mga transport infrastructure. Halimbawa po, yung Metro Manila Subway na pinamumunuhan ng DOTR, yung pong North-South Community Rail mula Laguna, Metro Manila hanggang Clark. Pero meron din po tayong mga projects sa DPWH. Tulad po ng mga iba't ibang mga tulay na ginagawa natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, yung Davao City Bypass Road sa Mindanao, at meron din po tayong mga flood control projects dito po sa Metro Manila, lalo na sa Marikina, na ginagawa po natin kasama ang Japan. Yan po lahat ay ongoing at marami po dyan tingin ko matatapos po sa loob ng termino ng Pangulong BBM. So Okay. tuloy-tuloy lang po tayo dyan. At maayos po ang implementation dyan dahil po talagang bantay sa lakay po ang gobyerno ng Japan dyan. At sinisigurado po ng Japan na talagang maayos, walang anomalya, at maayos po ang pagkagawa ng mga project na yan. So ito po bang kasunduhan na ito ay magbibigay po ulit ng pagpopondo ang Japanese government for new projects, or can we use that additional funding para tapusin po lahat ng mga hindi natapos? Actually, ang marami po sa mga commitments ng Japan, at ito po ay talagang mga saradong mga commitment na binigay ng mga iba't ibang kumpanya sa Japan sa ating Pangulo. Marami po ito ay mga pribadong investment, Ma'am Corina. I think gagampas ng 20 bilyong piso ang kinumit ng Japanese companies. Marami po ito ay mga investment sa mga iba't ibang mga factory at iba pang mga negosyo na talagang magbibigay ng libo-libong trabaho sa ating mga kababayan.
Okay. Historic po ito, napakalaki po ng commitment na ibinigay ng ating ng bansang Japan sa ating Pangulo nung nakaraang linggo. So kumbaga, Willard, yung mga Japanese-funded, hindi ginagalaw. Natatakot ang mga Ay, kontraktor. talaga pong na baka po sa sa Japan sila makulong niya kung gagawin niya yan. Okay. Hindi ho pwedeng gagawin yan. So saan po kayo ngayon? Nasa Bulacan pa rin, umiikot-ikot. Nasa Bulacan po, opo. Ay, hindi po. Kami po ay magpa-file ngayon sa Malolos, sa RTC ng Malolos, para po finally makulong na si Curly Discaya at hindi ko lang alam kung magsasama sila ng kanilang asawa sa kulungan. Baka magkahiwalay pa. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Finally, DPWH Maraming Secretary salamat po. Vince Dizon. Thank you, sir. God bless po. Thank you very much po. Hindi talaga ako makapaniwala na hindi alam ng mga mayor yan. Kasi nandun sa lugar na nasasakupan nila at dapat nag-iikot sila, di ba? Nakikita nila yon, Willard. Wala pa palang building permit na ina-apply. Walang building permit. Sabi ni O, so Sec. Vince, nakita oo. nila, right? Ano yun? Dalawa lang yun. Nakita nila, ang sama ng gawa, hindi tinuloy, 7 taon na nandun. Dalawa lang yun. Sin of commission, as in komisyon, Oo. and sin of omission, meaning bubulag-bulagan. bulag-bulagan sila. Hindi ba? Oo. I mean, kung ako yung mayor, sino ba ang dapat gumagawa nito? At kung hindi sila pinapakinggan ng DPWH, hello, may governor kayo, meron kayong presidente na pwedeng pagsumbungan. Yes. Diba? At siya nga pala, siyempre mga barangay chairman, di ba? Dapat alam nila yung nangyayari sa barangay nila. May binubungkal na pala dito. Wala Correct. palang permit. O sige, sabihin mo nang hindi kasabot yung barangay captain. May mayor sila na pwede pagsumbungan. Yes. Oo. Kasi ang apektado ay yung constituency nila. Sa local, siyempre nagsisimula. Oo, hindi ba nga dyan sa pinuntahan namin sa Bulacan, namimingwit na nga ng isda ang mga tao doon. Naging kabuhayan na nila yung baha. Oo. At meron ng mga isda doon pwedeng pagkabuhayan nila. May bagong namuong ilog. Oo, doon yung sa mga lugar. hayop doon marunong na lumangoy. Yung mga aso, totoo ha, yung mga gala na aso at pusa, Okay. marunong na sila magtago, alam na nila kung saan sila pupunta. Sobra nang it became already a lifestyle. Norm, Oo, grabe. Itong bansa po natin, ang dami talagang problema.